Pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 40 milyong Pilipino na hanggang ngayon ay walang formal water supply at nakaasa pa rin sa mga bukal, sa mga sapa at gayon din sa tubig ulan. Samantala, bagamat inaasahan pa rin na matataas na heat index sa ilang bahagi ng bansa, ay hindi na raw yan magiging singtindi ng init nitong mga nakarang araw ng Abril. Narito ang aking unang balita. Sa ilalim ng puno sa labas sa mga silid, nagdaos ang klaseng langguro sa Dilasag, Aurora. Kanya-kanyang paypay ang mga mag-aaral. Sumubay pa sa tag-init na nawalan ng kuryente ang paaralan ayon sa prinsipal. Sa Aglipay, Quirino naman, walang aanihin ng ilang magsasaka. Natuyo kasi ang mga tanim nilang mais at saging, bunsod ng epekto ng El Nino. Wala rin daw halos makain ng mga alagang hayop dahil natuyo pati mga damo. Sa gitna ng init, sige lang sa sunbathing ang ilang nasa Boracay. Habang sa Davao City, sa mga parke nagpapapresko, nagdaraos ang iba't ibang aktibidad ang mga estudyante at mga pamilya. Sa gitna ng mainit na maghapon sa Carmen, Cotabato, bumuhos ang malakas sa ulan. Ayan, nasira na ang aming pesto! Pawag-subog-suri ng pagulan sa Coronadal City, kunsod ng easterlies. Hindi pa tagulan kaya ayon sa Pag-asa, posible pa rin na mataas sa heat index sa ilang lugar sa bansa sa mga susunod na araw. Pero hindi na raw magiging singtindi ng mga naranasan noong Abril. Makakaranas pa rin tayo ng mga areas na matataas ang discomfort level, hindi na nga lang ganong karaming mga area. Posible na rin daw mga local thunderstorms sa ikalawang bahagi ng Mayo. Second half, may mga areas pa rin na medyo mainit, pero mostly mas marami na tayo mararanasan ng mga local thunderstorm activity. Even though without El Nino, ay nangyayari yan kapag malapit na yung tag-ulan natin. Pero bago pa dumating ang tagulan, ang mahigit 100 residente sa Santa Barbara, Pangasinan, sa bukal muna umaasa para sa inuming tubig. Mahinaw, halos wala na raw kasing lumalabas mula sa mga poso sa kanilang lugar. Si Christian dumayo pa para mag-igib. Kaya po nitong itong flowing po na to, sir, halos marami po naghihintay, nagpipila-pila rin po sila sa pila-pila po sila dito na kulang po sa sa gripo. Patuloy ang pagbaba ng tubig sa mga river system sa Pangasinan ayon sa Agno River Basin Flood Forecasting and Warning Center. Kabilang dyan ang Agno River, Sinukalan River at Kayanga River. 40 milyong Pilipino ang walang formal water supply o nakaasa sa mga bukal, sapa at sa tubig ulan. Pinatututukan sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa Water Resources Management Office sa ilalim ng DENR sa pulong sa Malacanang. Marami sa mga komunidad na yan ay nasa mga maliliit na isla sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM. Kaya ang nakitang agarang solusyon, desalination o proseso ng pagsala ng tubig alat para maging malinis sa tubig na maiinom. Modular o maliliit na desalination systems ang balak dalhin sa tinukoy na prioridad na 65 island barangays. Kasalukuyan na raw nakikipag-usap ang DNR sa mga supplier mula sa Israel, Netherlands o Singapore para rito. We have what are called as modular desalination systems. Sinlaki lang siya ng container van at it can provide water to up to around 500 families in each and every desalination plant. Depende sa dami ng seserbisyo ang tao, pero roughly 5 to 8 million pesos per plant. Para naman sa paparating na tagulan, ipinresenta ng Department of Public Works and Highways sa parehong pulong ang kanilang mga plano para tumugon sa mga pagbaha, lalo pat iira lang La Nina. Ang naisang Pangulo, maipon ang sobra-sobrang tubig ulang bubuhos at magamit ito sa panahon ng tagtuyo. In many of the flood control projects that we will be implementing, we will have to coordinate with the National Irrigation Administration or yung sa water supply naman for structures or mga water impounding dams, actually to be specific, that we will integrate it into the flood control programs that the department will be undertaking. This morning, actually, Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.